So itutuloy lang po natin yung ating pong naputol na pag-aaral last Sunday. So tayo po ay nagpapatuloy sa book study natin sa The Dorean Principle by Conley Owens. At tayo po ay nasa chapter 6 na. Bilang review lamang po, ang trust or focus po ng chapter 6 na ito is about pragmatism versus principle. I hope na-establish natin na kapag tayo ay magkakandak ng ministry, lalong-lalo na related sa money, lagi nating makita na yung pag-practice or paggawa natin ng ministry ay laging mauuna yung biblical principle and to follow yung mga practical implications. So, hindi naman masama yung word na pragmatic, ang masama yung word na pragmatism dahil napaprioritize kung ano yung practical rather than kung ano yung itinuturo ng scripture. Nakita natin doon po sa first part na yung mga ginagawa in the New Covenant ministry like ministry, partnership, apostleship, diligence, parenthood, ito ay hindi magkakahiwalay na mga virtues in the ministry. Nakita natin na lahat ng mga virtues na ito ay nakapaloob, pinapatunayan na totoo sa pamamagitan ng sincerity. At nakita natin po doon din sa first part, na laging hindi po magkahiwalay yung sincerity in the ministry sa free ministry or yung walang bayad na ministeryo. Yun yung nakita natin that a sincere ministry is always free. So yun yung in-establish natin last Sunday. Nakita po natin yung sincere ministry na ipinakita ni Apostle Paul, and then yung sincere apostleship versus doon sa mga super apostles na nakita natin doon sa ating key text sa 2 Corinthians 2:17 na iniiba ni Apostle Paul yung kanyang sarili doon sa mga peddlers or sa mga nangangalakal or nagbebenta ng ebanghelyo. Pinakita niya na sincere yung kanyang apostleship sa hindi pagpapabayad or paniningil sa kanyang mga ginagawa. And then tinignan natin last Sunday na in-illustrate ni Apostle Paul yung kanyang ministry as a sincere parenthood, na napaka-common nung principle na pinakita ni Paul na hindi yung mga anak yung nag-i-invest, nagsusupport sa mga magulang nila, rather yung mga magulang nagle-labor to support their children. Now, itutuloy po natin sa about po yung mabilis na lamang po ito, sincere diligence. Yung ating last 2 points is about sincere diligence and sincere partnership. So, nawa na-establish natin na yung pagtanggi ni Apostle Paul sa monetary support ng Corinthian church ay hindi lang for practical sake, kundi meron siyang principle na itinuturo upang may pakita yung sinseridad ng kanyang ministeryo, at pinapakita niya doon na walang place ang reciprocity or pagbibigay ng value sa ministry at ito ay tutumbasan ng pera. I hope na-establish na natin yon dahil yun pa rin yung principle ni Apostle Paul kapag pinag-usapan natin yung kanyang diligence in the ministry. In Thessalonica, Paul refuses funds in order to set an example of hard work. Makikibasa po sa 2 Thessalonians 3, verses 7 to 9. 2 Thessalonians 3, verses 7 to 9. Makikibasa po sa unang makakita. 2 Thessalonians chapter 3, verses 7 to 9. For you yourselves know how you ought to imitate us, because we did not act in an unruly manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it, but with labor and hardship
We kept working night and day so that we would not be a burden to any of you. Not because we do not have the authority, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would imitate us. So malinaw dito na yung sinasabi dito ni Apostle Paul na never silang naging pabigat, kaya dapat daw silang gayahin. They work night and day. So ibig sabihin, ang pinopoint dito ni Apostle Paul, hindi sila naging burden. Di ba? Pinag-aralan natin yung word na burden sa mga previous chapters. Nag-i-imply yung burden ng reciprocity. Yun yung nakita natin, negative yung term na burden. Pero, tingnan muna natin itong text na ito. Some interpret Paul's manual labor as a lesson on work ethic. So, may mga nag-i-interpret na ito ay nagtuturo lamang si Apostle Paul ng work ethic, suggesting he had no obligation to engage in it. However, napag-aralan natin that if preaching and teaching are already considered labors worthy of reward, as said in 1 Timothy 5:17, why wouldn't they suffice as examples for the Thessalonians? Bakit dininay ni Apostle Paul yung support din and then nag-manual labor na lang sila instead na kumuha ng support from Thessalonian church? This indicates that Paul's decision to labor physically highlights a deeper principle. So, yung pagtatrabaho ni Apostle Paul temporarily, again, may principle siyang itinuturo, is this: the illegitimacy of accepting payment for his ministry. Temporarily, ang ginawa ni Apostle Paul at ng ibang mga disciples and apostles, sila ay nagtrabaho, they labor, we kept working night and day so that we would not be a burden to any of you. Para hindi sila magbigay ng direct payment kila Apostle Paul, ang ginawa nila Apostle Paul ay finand nila yung kanilang mga sarili para ma-offer nila yung kanilang sarili freely. Makapag-serve sila, makapag-ministry sila freely. While hindi po natin sinasabi na ang ideal and normative yung ginawa ni Apostle Paul, hindi po natin yung sinasabi, dapat po ang church ay able to support the ministers and the pastors. Pero ang makikita po natin ditong principle is kapag wala pang kakayanan yung isang iglesia na mag-fully support sa isang local pastor, is merong place yung pagiging part-time, pagtatrabaho upang ma-offer niya yung kanyang sarili freely. At hindi kailangan magkaroon ng, mamaya titingnan po natin yung tinatawag na unmediated support or co-labor. So, the preceding epistle to the Thessalonians supports this view. Contrasting Paul's rejection, yung pag-reject ni Paul ng monetary support as a pretext for greed. Again, next chapter, ipapakita po natin yung mga principle din ni Apostle Paul na yung greed ay hindi lang siya one of the characteristics ng isang false teacher, kundi yung center talaga yung pagiging false teacher sa greediness. Kaya dito, meron ng hint dito na yung pagtanggi ni Apostle Paul ng monetary support from Thessalonian Church ay para daw hindi maging pretext for greed. With this commitment to working night and day. Instead na magbuo sa kanya ng greediness, gatasan niya yung Thessalonian Church, ang ginawa ni Apostle Paul at ng ibang mga apostles is they work night and day. So ito po yung point natin, sabi ni Conley Owens, to receive payments from converts would be greedy and therefore lazy, contrary to the diligence required of God's servants. Sincere diligence demands foregoing ministerial reciprocity.
So mamaya, mas ikla-clarify natin yan na hindi naman sinasabi na hindi tumatanggap ng support yung mga ministers. Ang itinutuwid muna natin dito sa first point is yung unmediated support, na ang idea is binabayaran natin directly yung mga ministers upang sila ay mabuhay. So Paul's ethics appears again as an example in his parting message to Ephesus. Makikibasa po sa Acts 20 verses 33 to 35. Acts chapter 20 verses 33 to 35. Sige. I have coveted no one's silver or gold or clothes. You yourselves know that these hands ministered to my own needs and to those who were with me. In everything I showed you that by laboring in this manner, you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Yun. Malinaw doon na yung example niya, sabi niya, I have coveted no one's silver or gold or clothes. So, while I don't agree doon sa ginagawang normative, yung pagiging part-time ng pastor, na ito yung mga texts na pwede yung part-time pero hindi siya ideal. Pero mayroong principle na ang point doon is hindi yung pagiging normative ng pagiging part-time pastor. Kundi ang sinasabi dito, instead na maningil sila, nagtrabaho sila, like the Apostle Paul, nagtrabaho sila to fund himself para may offer niya yung kanyang sarili as free. Again, sabi ni Conley Owens, the Apostle pits manual labor ministering to his own needs against covetousness. In other words, sincere diligence in the work of ministry requires the rejection of unmediated payment. He identifies anything else as greed. Furthermore, he must help the weak by ministering freely. To minister for pay would not be sufficient. So, kapag daw, yun yung sinasabi dito ni Conley Owens sa iniwanan na example ni Apostle Paul, na walang place yung unmediated support payment or yung tinatawag natin na reciprocity, na tinutumbasan yung nilalagyan ng value kung ano yung work ng mga ministers. And then, last point, sincere partnership. So, kagaya ng ating mga nakita na hindi natin nakita sa mga previous chapters, nakita natin na yung relationship between the church and the pastors ay hindi relationship between employer and employee. Yun yung paulit-ulit nating ipinapakita dito, kundi partnership. So, yun pa rin yung ipo-point out natin. Returning to 1 Corinthians 9, Paul selectively refuses financial support so that he may be a partner in the work of the gospel. So, nakikita niya yung Corinthian church, gaano man ito ka-immature, gaano man ito ka-chaotic itong church na ito, despite of those things, nakikita niya na hindi pa rin tama yung reciprocity, kundi nakikita pa rin niya yung Corinthian church as partner in the work of the gospel. He gives priority to his motivation when he chooses to summarize his concerns with the following words. Nandito naman, nakita na rin natin to. Yung ginamit po na words sa 1 Corinthians 9:23, yung fellow partaker. Alam natin na familiar tayo dun sa word na yon, fellow partaker, sharer, derived from koinonia. So yun yung word na ginamit dito, fellowship, partnership, koinonia. Highlights partnership and ministry rather than a self-centered view of rewards.
So, di ba pinag-aralan natin sa isang part din ng Corinth na yung reward ng pastor ay hindi yung pagtanggap niya ng monetary support, kundi the reward of the ministry is the ministry itself. Na yun yung pinakita natin na hindi yung church yung nagbibigay ng reward sa mga pastors, kundi kung sino yung employer nila. At ang employer ng mga ministers, doon sa pinag-aralan din natin sa Matthew 10, yung laborers, ang kanilang, yung may-ari ng kingdom or yung may-ari ng business ay ang Panginoon. So, nagre-reward sa mga ministers ay hindi po yung church, kundi yung Panginoon, yung kanilang employer. So, while some translations suggest sharing in the blessings of the gospel, while may mga nag-i-interpret dito sa 1 Corinthians 9:23 na yung fellowship daw doon or yung fellow partaker ay sharing in the blessings of the gospel, sabi ni Conley Owens, this interpretation risks shifting attention from Paul's mission and of proclamation to his personal gain. So, hindi po yung immediate na pinapakita dito. Paul's true focus is evident in the surrounding context where he compares himself to an athlete striving for a reward. So, gaya ng nakita natin, this reward is not salvation itself, since primarily salvation is a gift of grace, but a special recognition for faithful ministry. So this perspective aligns with Paul's sincere dedication to the gospel's proclamation and his rejection of self-serving motives. In 1 Corinthians 9:23, Paul portrays his participation in the gospel as leading others to salvation, an act that aligns with his mission rather than personal gain. So yung kanyang sinasabi dito na fellow partaker, hindi ito nagpapakita na siya ay naghahanap ng reward from the Corinthian church, kundi ang pinopoint out dito ni Apostle Paul is sila ay fellow partaker. Lahat sila ay makakatanggap ng reward. Nakita na natin ito sa Philippians, di ba? Na yung giving ng Philippian church ay naging mabangong samyo, sacrifice, hindi kay Apostle Paul, kundi to the Lord. So, anuman ang sinasabi dito ni Apostle Paul, anuman yung part nila doon sa labor, sila man ay nagpe-pray, sila man ay supporter, sila man ay nagpi-preach, ang magbibigay ng reward sa iba't iba nilang ginagawa sa isang goal to advance the kingdom of Christ, ang magbibigay ng reward, fellow partaker, ay ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos mismo. So one commentary highlights that the term gospel used without a verb often signifies its active proclamation. So yun na, pwede nating tingnan na yun na mismo yung reward. The fact na tayo bilang iglesia ay nagpro-proclaim ng gospel. Di ba pinakita ko sa inyo na yung Matthew 28, yung utos doon ni Christ bago siya mag-ascend na i-preach natin ang gospel to all the nations, ay hindi lang yun inutos sa mga pastors, sa mga evangelists, sa mga tagapagturo, kundi yung command na yon ay inutos sa church. So, hindi po ibig sabihin na hindi kayo nagtuturo ay hindi nyo na na-obey yung command na to proclaim the gospel. May iba't ibang expression po to obey that command. Ibinigay po yun sa local church, sa mga mananampalataya, at may iba't ibang expression po paano natin susundin yun. Pero nandoon sa command na yon na ano man yung ginagawa mo doon sa labor na ginagawa natin, either ikaw ay nagsusupport, ikaw ay nagpipreach, ikaw ay nananalangin, ikaw ay nagbibigay ka ng encouragement doon sa mga ministers, in a sense, yun ay obedience doon sa utos na yun that i-proclaim natin yung gospel to all nations. So, Paul's focus, therefore, is not on personal reward or salvation, but on his fidelity
to his calling as a proclaimer and partner in the gospel's work. So ang point po natin, this demonstrates his overriding allegiance to the mission of Christ, further enforcing his sincerity and rejection of self-serving motives. Again, i-clarify po natin, lagi dapat po natin ipag-pray na masuportahan po natin yung mga ministers and pastors full-time. Pero sa providensya ng Panginoon, inaalaw niya na may mga part-time ministers. Yun po yung point natin dito na mayroong place yung kanilang pagtatrabaho to fund them, para i-fund nila yung kanilang sarili, para maging self-supporting sila, para ma-offer nila yung kanilang sarili as free. Yun yung point doon na para hindi maging self-serving yung motive. Ang maganda sa Dorean Principle, again, hindi nito binabago yung pagsusupport. Kailangan talaga mag-support yung church. Pero yung binabago ng Dorean Principle is yung motive, yung sincerity ng mga ministers, na ito pala ay self-sacrifice. Ito pala ay ang kaluwalhatian ni Kristo, yung mismong reward. Yung ministry itself, yung reward, hindi yung monetary support. At the same time, maganda rin dito yung ginagawa sa local church na yung palang pagbibigay natin ay hindi natin to ibinibigay sa pastor, kundi ito pala ay in obedience doon sa command sa Matthew 28 to proclaim the gospel pa sa pag-advance ng kingdom ng Panginoong Hesukristo. So marami pong sinasanctify yung principle ng Dorean Principle, yung Dorean Principle, na ito ay hindi para kung kaninong tao tayo nagseserve, kundi primarily nagseserve tayo primarily sa ating Panginoon. At lahat po nung service natin sa isa't isa ay doon magbubukal. Kung paano natin sineserve ang Panginoong Hesukristo, bubukal doon, magfo-flow doon, paano natin i-serve ang isa't isa. Yun yung tinatawag natin na mediated blessings. Hindi direct yung support, but mediated. So bilang conclusion po for this chapter, notions of earnestness and veracity resound behind all of Paul's explicit motivations for rejecting payment. Kagaya nung nakita natin sa context ng Corinth and Thessalonians, malinaw po yung sharp na distinction niya na yung kanyang pagtanggi doon sa monetary support, yung dahil ang idea nga ng Corinthian church is reciprocity, paglalagay ng value, malayo yung distinction niya between doon sa mga peddlers of God's word at sa sincere ministry. Kaya yun yung pinopoint out natin na yung motivation ni Paul is yung sincerity. The apostle operates as a sincere servant, a sincere apostle, a sincere father, and a sincere partner. So ito yung mga nakapaloob doon sa sinseridad. Lahat ng aspeto ng kanyang ministry is nakapaloob doon sa virtue ng sincerity. To wholeheartedly do what he has been called to do and genuinely be what he has been called to be, he must reject ministerial reciprocity. So ito po yung last point natin. Sincerity propels the Dorean Principle. That is why Dorean ministry is sincere ministry. So doon natin lagi yung equate na hindi pwedeng maging sincere ang isang ministry kung hindi ito free. Dito dadating yung point na kine-question nyo ba lagi yung sincerity ng mga nagpapabayad? Hindi po tayo Gnostic na hinihiwalay natin yung invisible thing sa material things, sa mga tangible things. Yung sincerity natin sa ministry ay dapat makita ito. At yun yung ginajudge natin. Hindi yung iniisip nila, kundi how they act, paano nila ginagawa
yung ministry. So yun po yung point natin, hindi pwedeng magkahiwalay yung sincerity natin in the ministry doon sa mga practical na ginagawa natin sa ministry. Lalo na po yung mga ministries outside of our local church, particularly yung mga conferences, mga camps. Dapat makita natin, may pakita din dito yung pagiging sincere ministry. Kaya ito po ay always ay Dorean. Laging nakapaloob dun sa Dorean principle. So hanggang doon na lamang po yung ating pag-aaral. Meron po ba kayong question, clarification, addition po sa ating pinag-aralan? Kahit po yung related po sa ating previous lesson noong last Sunday. Sige po, Brother Ivan. Ayun. Salamat sa lesson, Brother Ezek. Iniisip ko yung dynamics ng kasi nauuso din ngayon yung mga ministry online na yung monetization ng content nila sa mga, kunyari may mga nag-explain ng video, may kikita sila dyan eh. So, like, ano siya, mako-consider ba siya as reciprocity or mako-consider siya as co-labor? Kasi mediated yun eh. Hindi naman yung mga viewers niya yung nagbabayad nung niya eh. Yung platform kasi yung problem doon, hindi siya necessarily problem doon sa nagtuturo. Hindi ko lang sure, hindi ako masyadong informed doon sa transaction sa mga platform kung kaya ba siyang i-off. Mayroong choice na i-off yung monetization, better yon. Pero kung wala namang ganong option, hindi naman siya necessarily against dun sa co-labor kasi hindi naman siya nagiging condition before nila marinig yung Word of God. Freely, kaya nilang mapakinggan yung isang podcast or video na may explanation. So, yung isang point siguro, kung mayroong option na i-off yung monetization, better yon. Pero kahit hindi naman yun ma-off, hindi naman siya necessarily against doon sa... Kasi hindi siya condition. Ang problem lang naman natin is yung pagiging condition nila before they access the teaching or the Word of God. Ang nakikita kong pwedeng maging problema niya dun sa insincerity is sometimes, syempre, nakikita mo yung views ng mga videos eh. Yeah. Tapos nakikita mo kung ano yung pinakamalaki mag-generate ng pera. Tapos, mas gusto nila na... Ganito yung content. Oo, ina-address ko yung mga LGBT, ganyan, yung mga politics, yung mga right-wing related na content. So parang, dito na lang ako instead of discussing more on yung word. Yung good point yun, bro, na yung insincerity may iba't ibang expression siya. Hindi lang doon sa kung malaki ba yung tinatanggap mo, kundi yung viewers. In relation na may kita pa rin kasi mas malaki yung views sa ganong content. So, magandang makita rin din natin yun when it comes sa social media. Kaya, ang ini-espouse natin is lagi yung mga social media is under pa rin, oversight pa rin ng isang local church para accountable sila. Na hindi lang yung kung ano yung trend, yun lang yung gagawing content. While may place yun na i-address yung mga ganong bagay. I think yun nga talaga yung remedy dun. Yung oversight ng church sa online ministry. Ayan. Thank you, brother. Question pa po? Si Brother Benji. Thank you, Brother Isaac, sa lesson. Ang tanong ko lang yung kasi sa ibang churches kasi na encounter ko, yung mga church planter, yung kumukuha sila ng tithes of the tithes sa every church na naitayo nila. Yun ba ay makonsidered na co-labor nung church na yun dahil siya yung nag-plant? Yung pong tithes of the tithes bukod po sa unbiblical ay nagpapakita po talaga yun ng reciprocity.
na parang na kami yung nagplant niyan ng church nyo, dapat magbigay kayo ng pera sa atin. Sana malaki na yung pera natin kasi marami tayong natulungan na church kung ginawa natin yan. So bukod sa po na napaka-unbiblical ng practice ng tithes of the tithe, siya yung worst na version ng reciprocity na talagang makikita nyo yung direct na indebted sila doon kung sino yung nagtayo ng ministry na yon. Kailangan silang magbigay. Kahit pa itago natin to sa context ng church, reciprocity pa rin yun kasi indebted sila doon sa church na yon. Kailangan silang magbigay doon sa church na yon kasi sila yung nagtayo. Sila yung soul winner ng church na yon. So, wala pong place talaga yung tithe of the tithes na practice. Yun nga po, ang sagot ko, bukod sa unbiblical siya yung worst version din ng reciprocity. Kaya po hindi dapat natin gawin yun. Thank you. Sige po, Teacher Beck. Paano po yung ginagawa natin ngayon? Di ba meron tayong kabukas sa RBCM ba yan? Yung nagbibigay tayo ng sa kanila. So, ano po yun? Alin po? Ang church, bawat church yata. Sa association po. Opo, sa Apo. association. Ano po yung Hindi po, na yun? maganda po yung na-question yun dahil nga part tayo ng association. Hindi po siya reciprocity kasi kung tutuusin, wala naman tayong nabe-benefit sa association. Kung tutuusin lang. Pero yung point doon is yun po, kung magpa-function ng maayos yung asosasyon, yun po yung magandang avenue para magkaroon ng co-laboring. So, kaya po, yung dapat po, sa confessional na, kung magpapunction confessionally yung ASOC, dapat po yung mga funds na yun ay hindi niya nagagastos sa mga camps, sa mga conference, but primarily sa missions. Kagaya po nung Grace Baptist Mission, kung paanong si William Carey, yung isa sa mga nakatulong na may tayo yung para-church na yon. So yun po yung point noon. Doon po talaga may place yung co-laboring. Mas madali po yung ministry kung magpapunction ng tama yung ASOC. Dahil hindi na kailangan dala-dala lang ng isang local church yung burden. Kundi kapag may sufficient fund yung maganda po yung mga principle dito. Kapag magpapunction ng maayos yung ASOC, halimbawa po may maliit na local church na hindi pa siya kayang i-support ng church, pwede pong doon kunin. So, hindi po siya reciprocity dahil hindi naman siya transaction, kundi yun ay common fund para mas maipakita natin yung co-laboring. Halimbawa, hindi rin naman masama yung conference. Kung magkakandak ng conference, hindi na kailangan burden lang siya rin ng isang church, kundi ng association mismo at multiple churches. Kagaya, yung isang example ko po, yung last conference natin, while hindi siya necessarily part lahat nung sumali doon ay ASOC, pero yun po yung isang example ng co-laboring ng mga churches. Kumbaga kung sa church may co-laboring, yung principle na i-apply mo rin sa multiple of churches na sila ay nagko-co-labor for the advancement of the kingdom. Either ito ay for the missions, pag-support ng mga pastor na hindi pa kayang suportahan ng kanyang local church. So yun po yung beauty ng association kung magpa-function siya biblically and confessionally. Hindi po siya parang tithes of the tithes. Sige po, Chair Beck. Ano po yung masasabi natin patungkol doon sa 700 clubs ngayon? Di ba? Ano po yun? Nasa media. So ano po ang ano natin doon? While hindi po natin dinidemonize lahat yung 700 club, I believe sa atin lalo yung mga advanced na sa kanilang edad ay may nanampalataya dahil doon sa ministry pa rin ng 700 club. Pero noong nakausap ko po si Jessie, malapit ko pong kaibigan, siya po ay naging part ng 700 Club. Yung testimony ni Jessie Torres, nandoon, baka nasa YouTube yon. So hindi po nagsisinungaling, pwede niyong panoorin. Pero nung kinikwento ni Jessie yung kanyang experience, kahit yung pag-aaral niya sa Bible School, hindi po ayaw suportahan ng 700 Club. Wala daw siyang natanggap doon na any money. Pero yung 700 Club, ginamit yung kanyang testimony to collect funds.
So, mali pa rin po yung ginagawa noong 700 Club. Dahil ginagamit nila yung mga ganong testimony. Pero yung sa nung kakwentuhan ko si Jesse, wala siyang natanggap na any support. Ang condition nga daw ng pastor niya before is kahit supportahan siya dun sa Bible school, hindi rin ginawa nung 700 Club. Pero nag-aano sila ng fund. Di ba may nakalagay dong number, bank account na pwede kayo, kapag ang ginagamit nila yung kapag kayo ay na-encourage na touch kayo dun sa testimony, magbibigay kayo. So hindi po natin dinidemonize, pero mali din po yung ginagawa nila na sana kung natutulungan din nila yung mga believer na nagte-testify, is okay. Kaso nga, yun ay pag-fund lang talaga nung kanilang kung ano man ginagawa nila doon. Sige po, ituloy po natin yung ating pong question and answer later. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa nakita namin na iniwanan na example ni Apostle Paul. Primarily, kaya lang po nagawa ito ni Apostle Paul ay dahil nakita ni Apostle Paul yung iniwanang example ng aming Panginoong Jesucristo. Na siya na full of glory ay iniwanan niya ito. Sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 9 na si Kristo bilang nasa kaluwalhatian ay naging mahirap upang kami ay maging mayaman spiritually. At ito po ang motive ng service namin, na ito po ay self-sacrifice, at ang motivation po namin ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa nakita namin na example ni Apostle Paul, yung malinaw na principle na yung sincere ministry is always free, na wala kaming hinahanap na kapalit, kundi ang hinahanap namin ay makita ang glory mo sa lahat po ng aspeto ng aming ministry. Especially po sa issue ng pera. Nawa ay ilayo niyo po kami sa insincerity. Ano man po ang dahilan ng aming insincerity, ilayo niyo po kami at mamortify po nito yung pagtingin po namin. Mamortify nito sa pamamagitan po ng pagtingin namin sa beauty ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At maging sincere po kami sa aming mga ginagawa. Salamat po Panginoon, at bigyan niyo pa rin po kami ng kakayanan financially to support our ministry at makapag-support din sa ibang mga mananampalataya. I-grant niyo po sa amin ang grace na ito. At pinapanalangin rin po namin, kagaya ng na-brought up na makita rin po namin ito sa association. Makita namin po yung co-laboring sa context po ng association, and even sa iba rin pong mga denominations na makita nila itong principle na ito. Salamat po Panginoon, kayo po ang sumama sa mga oras pa na aming gagamitin sa lugar na ito upang pag-usapan ang patungkol sa kaluwalhatian mo, sa kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.